ating pagbaserye. Ako po si Teacher Joanne, ang inyong tagapagbasa ngayong linggong ito. Naway madami kayong natutunan sa mga nakaraang kwento na inyong napanood dito sa ating pagbaserye. Ang kwento na ating mapapakinggan ay tungkol kay Rosa Mistica. Ito ay muling isinalaysay ni Christine S. Belen at iginuhit ni Liza A. Flores. Halina tunghayan natin ang kwento ni Rosa Mistica. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Bulacan, mayroong batang ulila na Rosa Mistica ang pangalan. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyo si Nando at Iya Tomasa. Malupit ang mag-asawa sa batang babae. Hindi nila itinuturing na anak si Rosa Mistica, kundi isang alipin. Pinatutulog nila ang bata sa kwadra ng kabayo at maghapong pinagtatrabaho. Linisin mo mabuti ang bahay! Bulya ng kanyang tiya Tomasa. Hindi pa man natatapos si Rosa Mistica sa paglilinis ng bahay, si Tiyo Sinando naman ang nag-utos. Unahin mo ang pagpapaligo sa kabayo, kailangan kong umalis. Pandidilat ng kanyang tiyuhin. Hindi malaman ni Rosa Mistica kung sino sa dalawa ang una niyang susundin. Tinatadyakan siya ng mag-asawa kapag nakikita siyang natataranta. Lagi rin siyang pagod. Ngunit, hindi pinakakain ng sapat para makabawi ng lakas. Bisperas noon ng Pasko at karawan ng kanyang tiya Tomasa. Upang hindi makatikim ng masasarap na pagkain si Rosa Mistica, binigyan siya ng 25 sentimos ng mag-asawa para kumain sa labas. Ayan, ang 25 sentimos, magpakabusog ka hanggat gusto mo, sabi ng malupit na tiyahin. Ano sa palagay nyo ang mabibili ng 25 sentimos ni Rosa Mistica? Hapon na nang matapos sa trabaho si Rosa Mistica, hindi siya pinakain ng tanghalian. Mabilis na lumabas ng bahay ang bata na kumakalamang sikmura. Nakita niya ang mga taong nakabihis papunta ng simbahan. Nakita niya ang mga naglalakad na pami-pamilya patungo sa simbahan at perya. Napakaswerte ng mga batang may magulang, bulong sa sarili ni Rosa Mistica. Sumabay siya sa hugos ng mga taong naglalakad patungo sa simbahan. Matagal-tagal na ring hindi nakakalabas ng bahay si Rosa Mistica. Natatandaan pa niya nang huli silang nagpunta ni Tia Tomasa sa bayan. Pinagbuhat siya nito ng mabibigat na regalo para kay Padre Leon. Pumasok muna ng simbahan ng bata, saka tumungo sa kalapit na perya upang maglibang at kumain. Kinapa niya sa bulsa ang 25 sentimos. Narinig niya ang pag-ungol ng kanyang sikmura. Nahalina siya sa maraming palaro at laruan sa perya. Ngunit, nang makita niya ang mga maliliit na manika, ay hindi niya maalis ang tingin dito. Gusto ko ng manikang mayayakap sa pagtulog, sabi ni Rosa Mistica sa sarili. Nagtatalo sa isip niya kung pagkain o laruan ang pipiliin. Nang makita niya ang mag-inang pulubi sa tabi ng tindahan, kalong-kalong ng nanay ang sanggol at kapwa ito marungis. Hinigpitan ni Rosa Mistica ang hawak sa kanyang 25 sentimos. Nung hindi na makatiis ay nilapitan ng mag-inang pulubi saka inabot ang barya. Maraming salamat, Ineng, mahinang sabi ng babae. Ngunit nang makita ng babae ang bata, isinauli ang 25 sentimos dito. Malamang kailangan mo rin ito, nahihiyang sabi ng pulubi. Naku, malakas po ako at nakakapagtiis
ibili na po ninyo ng tinapay para sa inyong anak. Nakangiting sagot ni Rosa Mystica. Wala pa kaming kinakain simula kagabi, sabi ng babae at muling nagpasalamat sa bata. May dinukot na maliit na supot ang babae sa bulsa at inabot kay Rosa Mystica. May lamang tansang bilog ang supot, baka gusto mong paglaruan. Maligayang Pasko, napakabuti mo. Ngumiti ang babae kay Rosa Mystica. Nagpasalamat si Rosa Mystica at muling naglakad sa perya. Nang mapagod, ay umupo sa isang tabi at tinignan ang laman ng supot na bigay ng babae. Laking gulat niya nang makitang may 25 sentimo sa supot. Hahabulin sana niyang mag-inang pulubi, ngunit wala na sila. Dumukot siya sa supot at gulat na gulat siya dahil puno na ngayon ito ng barya. Mahiwagang mag-inang pulubi, sabi ni Rosa Mystica sa sarili. Namigay siya sa mga pulubi ng baryang pambili na nakakabusog na Noche Buena. Magkakasalo silang kumain. Pumasok si Rosa Mystica sa loob ng simbahan matapos kumain. Napatingin siya sa altar at napansin niyang parang nakangiti sa kanya ang mahal na Berhen, kalong ang sanggol na si Jesus. Hindi na bumalik si Rosa Mystica sa kanyang tiyo si Nando at tia Tomasa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bago tayo magtapos, ako po ay mayroong katanungan. Kung ikaw po ay nasa sitwasyon ni Rosa Mystica, ibibigay mo din po ba ang iyong 25 sentimo sa mag-inang pulubi o hindi mo sila papansinin? Bakit? I-type ang inyong kasagutan sa comment section sa ibaba at malugod ko po itong babasahin. Muli ako po si Teacher Joanne, taos-puso nagpapasalamat sa pagtangkilik ninyo sa ating pagbaserye. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!